May nagtanong pala sa akin, ang sabi nga niya, ay madam, bakit hindi ko na nakikita yung hikaw mong gold na malaki? Ayan. Ba't ko na nakikita sinusuot mo yung gold mo? Ayan ang tanong ni madam. Ay madam, naglaho na. Naglaho na sila madam. Nung ano pa, nung pumunta kami dito sa Dubai, nung nakaraan pa, nung galing kami Pakistan, tapos pumunta kami rito, di ba yung ticket namin papuntang Dubai, tapos yung visa namin, tapos uuwi pa kami ng Pilipinas, ticket namin. Tapos syempre, kailangan may pera pagkapunta doon, di ba? O yung sabay-sabay yung gastos ng asawa ko, yung binabayaran niya ritong office, tirahan. Sabay-sabay yung gastos. Alam ko, yung asawa ko ay nahihirapan. Yung nai-stress siya sa mga gastos sinasabay-sabay. Kaya, ayun, inoffer ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya ay ibenta niya na nga lang yung alas ko. Ayaw nga ng asawa ko kasi nga alam niya talaga na yun ang hilig ko, 'di ba? Kadalasan naman yata sa ating mga babae, 'di ba? Mas marami yung mahilig sa alahas, 'di ba? Sa gold. Isa sa mga nagpapasaya sa atin 'yan, 'di ba? Tapos sabi ko, ibenta mo na lang. Sabi ko kasi, yun nga, nararamdaman ko na nangangailangan siya. Wag daw muna, kaya hindi muna agad na ibente. Tapos nung sigurong talagang no choice, ayun sabi niya, sige, ibenta natin. Pero hindi lahat, hindi naman lahat. Meron pa rin natira sa akin konting singsing, hikaw, ayan. Pero yung mga iba kong hikaw, kwintas, nangaglaho na sila. Ipinibenta ko rito. Ang kagandahan naman dito sa Dubai, kung magkano yung presyo ngayon ng ginto, o ganun din nila binili yung ginto ko. Kaya medyo malaki yung nabentahan namin. Kaya, ayun, nasolve yung problema niya, no. Yun lang ang kagandahan sa gold. Pagka kailangan mo ng pera, meron ka madudukot. Na kaya ang sabi niya sa akin ay huwag kang mag-alala, pagka nagkapera nga daw uli, pag nakaraos, ay bibili niya agad ako ng ginto. Eh, hindi na ako nag-aalala kasi nga alam ko naman ganun naman yung asawa ko. Basta nagkapera yung kumita, yun, niyayaya ako agad na bumili. O, kaya hindi ako nagwo-worry na baka, hindi na ako magkaroon uli. Kasi, ganun siguro talaga mag-asawa, di ba? Kasi ako kasama, nakikita ko na nahihirapan, o. Hindi ko rin matiis. Kaya, ang sabi ko pa, tas, ito rin, ibenta mo na. Tas, ayaw niya, wag na. Sabi niya, kailangan, meron ka man lang bracelet. Hindi, ayaw. Sinasabi ko na lang, kunwari na lang ako na, ayoko niyan. Sabi ko, ayoko yung style niyan. Sabi ko, ibili mo na lang ako na iba, yung gusto ko style. O, ganun na lang sinasabi ko, para hindi rin ba malungkot yung asawa ko. Kasi, alam ko na nalulungkot pagka ibinenta ko nga yung gold ko. Kaya sinasabi ko, ayoko niyan, ayoko style niyan. Sabi ko, bibili ko yung bagong style naman. Kaya ayun, parang kahit pa paano gumagaan din loob niya kasi nga alam ko na nalulungkot siya sa pangyayari ibebenta yung gold, di ba? Kaya eto tayo ngayon, tiis-tiis na muna tayo sa tagti 10 dirhams. O, di ba pack na pack din naman kahit 10 dirhams. O, naku, lakas maka-aura. O, parang madam na madam ang datingan dyan. O. O, diba? Buti nga ngayon hindi nangangati tenga ko dito. Pero may time talaga, naku, nangangati ang tenga ko. Tapos, parang, siya, nagsusugat, nagtutubig. Tapos may nagsabi sa akin, nalagyan ko daw ng cutix, yung natural na cutix, para daw hindi mangati. Pero sa ngayon naman, hindi pa naman siya nangangati. Huwag na lang siguro nga aabot ng 24 oras. Hubarin ko na to pagkatapos ko mag-video. O, ayan mga kapanay, ay, yun nga, naglaho na ang aking mga ginto. Ibinenta ko na sila dahil nga nangailangan kami. Hindi ko lang sa inyo naikwento noon kasi baka sabihin na iba nagpapaawa si madam, ganyan. O kaya dahil may nagtanong, ayan, kaya sinagot ko. O, ayan, babuo!